sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa Inside Preaching the Word of God as it is. Isang programa po ito ng Glory Faith Church Pandi na ang layunin ay mabasa ang buong Biblia. Maturuan tayo kung ano ang narapat ayon sa kalooban ng Panginoon. So bago ito ay hinihiling ko po na bawat isa ay samahan ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po lahat, tayo po ay umawit sa Panginoon. Good morning, Sister Jessica. Na lang po, share yung ating live video para makita po agad ng iba nating mga kapatid yung ating programa. Sa pag-umpisa, hiling ko po na tayo ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Good morning po, Sister Roxanne. My friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Good morning, Sister Julie, Sister Roxanne, Sister Jessica. Tayo po'y mag-pray. Purihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, sa pag-iingat po sa amin. Salamat sa pagising na ito.
Bigyan niyo po kami ng kalakasan. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Wala kami ibang layunin kundi ang malaman kung ano ang iyong kalooban. At nawa, maging kabutihan ito para sa bawat isa. Huwag maging dahilan na pagkatisod, kundi kalakasan ng Espiritu ang hinihiling namin, Panginoon. Purihin ka, patubayan niyo po kami, buksan niyo po ang isipan ng bawat isang anak ninyo na makikinig. Maraming po salamat po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good morning po, Sister Imelda. Good morning, Pastora Marcel. Good morning po. Tayo po ay magpatuloy. Mawit po tayo tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ang Word of God. Gaya ng nakagawian natin, binabasa po natin ito ng buo at hindi patungkol sa isang verse lamang para maunawaan po natin yung buong konteksto ng ating pinag-aaralan. Buksan niyo po sa Roma chapter 14 ang inyong mga Bible. Mula verse 1 hanggang 23 po ang babasahin natin. Good morning po. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Roma 14. Tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang paniniwala. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang dapat kainin. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang tao na kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay lamang ang taong kumakain ng kahit ano, sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. At sa Diyos lang din sila mananagot. Kaya, sino ka para humatol sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya at talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. Ang taong may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin ito para sa Panginoon dahil pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay tayo sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo para maging Panginoon. Siya ng mga buhay at mga patay. Kaya huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang inyong kapatid kay Kristo sapagkat tayong lahat ay nahaharap sa Diyos. Siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na dating araw na lulod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya nga huwag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan natin ang gumawa ng mga bagay na magiging dahilan
ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil nakapag-isa na ako sa Panginoong Hesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. Pero kung inaakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, dapat huwag niyang kainin. Kung nasasaktan ng iyong kapatid dahil sa kinakain mo, hindi na naayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mo ipapahamak ang kapatid mo kay Kristo dahil lang sa pagkain. Dahil namatay din si Kristo para sa Kanya. Huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing ng iba na masama kahit na para sa iyo ito ay mabuti. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Ang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at iginagalang ng kapwa. Kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang pananampalataya ng isang iniligtas ng Diyos ng dahil lang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay maaaring kainin, pero ang pagkain ito ay masama kapag naging dahilan ito ng pagkakasala ng iba. Mas mabuti pang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ang isang bagay kung iyon ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kaya naman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsyensya dahil sa paggawa ng mga bagay na alam niyang tama. Pero sino mang kumakain ng may pag-aalinlangan ay nagkakasala dahil hindi na ito ayon sa kanyang paniniwala, sapagkat kasalanan ang anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa ating paniniwala. Good morning po, Sister Michelle. Purihin ang Panginoon. Aralan po natin yung mga bagay na tungkol sa ikinatitisod ng kapwa, kapatid. Sa chapter pong ito, ang buong konteksto o nilalaman ay tungkol sa pagkain at tungkol kung ano yung nakakatisod ng mga bagay sa kapatid at tungkol sa mga mahihina pa ang pananampalataya. Good morning, Sister Bernice. Hindi po ibig sabihin sa loob ng church na kapag ang isang kapatid ay matagal na, ay malakas na ang pananampalataya. Ang tinutukoy po ay yung mga taong madaling matisod pagka tinawag na mahina ang pananampalataya. Ayaw ni Apostol Pablo na makikipagtalo sa kanila dahil ang mga ganitong bagay ay nakakapagpatisod sa mga taong mahihina pa ang pananampalataya. At kaya yung mga malalakas ang pananampalataya o yung mga malalaguna sa Panginoon ay tinuturuan naman na maging maingat sa mga bagay na dapat gagawin. Mga kapatid, tayo may kaalaman tungkol sa Biblia at nais natin na ituro ang mga matutuwid na bagay sa kahit sino. Pero huwag maging dahilan yung kalayaan na yun para ipakita yung ating husay o galing, upang maging dahilan naman para yung mahihina sa ating mga kapatid ay tuluyang manghina dahil sa pagkatisod sa ating mga sinasabi o sa inaasal natin kung paano tayo nagsasalita. Alam niyo naman, mga kapatid, sa loob ng church, iba-iba ang ugali ng tao. Merong taong kapag nagsalita ay gustong ipakita yung husay. Huwag po ganon. Pero punta tayo muna bago doon sa iba. Punta muna tayo sa pagkain. No? Hindi daw dapat hamakin
kapwa tao ang isang tao na kumakain ng kahit anong bagay. Hindi ito isang lisensya para sabihin na yung isang bagay na ibinabawal natin ay pwede nang kainin. Ito yung dugo. No? Hindi ibig sabihin na lahat ng pagkain na sinabi dito ay mabuting kainin at huwag sitahin ang kapatid kung kumakain ng kahit anong uri ng pagkain. Pero kung ang tinutukoy ay ang pagkain ng dugo, ay magkakamali pa rin po tayo kasi sa kategory ng pagkain ay hindi kasali po ang dugo. No? Sabi dito yung mga taong naniniwala na mas mahalaga sa kanya yung ganitong klase ng pagkain o kahit tungkol sa araw, no? Pagkain muna pag-usapan natin. Yung kumakain ng gulay at yung iba vegetarian o yung iba naman ay meat eater o yung iba naman kumakain ng insekto, yung iba naman kumakain ng mga reptiles. Hindi na ito dapat pinagtatalunan ng magkakapatid kung masama ba o hindi. Ang tanging bawal para sa lahat ng iyan ay yung dugo ng mga kinakain nila. Dahil ito ay hindi itinuturing na pagkain. Ito ay waste material. Ang tinutukoy lamang ay pagkain. Hindi rin porke nasabi ng Panginoon Jesus na lahat ng nasa palengke ay mabuti, ay kakainin mo na nga lahat ng nandun. Ang tinutukoy lamang niya ay pagkain. Dahil hindi lahat ng nasa palengke ay pwedeng kainin. Kagaya ng mga kasangkapan, walis, kagaya niyan, mga tsinelas, ay hindi po yan po pwedeng kainin. Yung binibiling tinapay, may balot, yun lang tinapay ang pwedeng kainin. Yung balot ay hindi. Lahat ng waste material ay hindi kinakain. Kung ikaw ay kumakain ng baboy, hindi ibig sabihin lahat ng parte ng baboy ay kakainin mo. Hindi mo naman kakainin yung balahibo, hindi mo naman kakainin yung buto. Talagang yung tinuturing lang na pagkain. At yung waste material ay hindi pwede. At ang dugo ay kabilang sa waste. Kaya hindi mo yan pwedeng kainin. Kagaya naman din ng paniniwala ng iba tungkol sa araw. Sabi sa verse 5, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Okay. Pati po yan, yung araw, ay hindi na pinagtatalunan kung alin ang mas mabuti o hindi. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ganoon. Merong ilang mga relihiyon na sinasabi na ang tamang araw ng pagsamba ay Sabado. At meron namang mga samahan na ang sinasabing tamang araw ng pagsamba ay Linggo. Alin ba ang tama at alin ba ang mas mabuti? Yung pagsamba ng araw ng Sabado na sinasabi nilang Sabat ay nasa kanila kung gusto nilang ganoon. Pero kung ito ay magkakaroon ng conflict, lalo para sa sistema ng pamahalaan, mas mabuti pang ilagay na lang natin doon sa mas tama yung ating pagsamba na kung saan lahat ay walang pasok ng Linggo. Bagamat ginagawa ng marami na kahit Linggo ay pumapasok, ito pa rin ang pinaka-batas, lalo na sa atin sa Pilipinas, na ang Linggo ay ang pinahihintulutang araw ng pamamahinga. Okay? Wala na pong masama kung ang araw ng pamamahinga ay Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, o doon natin gawin ang pagsamba.
Kagaya sa ibang bansa, sa Middle East, ang kanilang araw ng pamamahinga ay Biyernes. Kaya tayo ng mga Kristiyano na naroroon at doon tayo naghahanap buhay. Siyempre, yun ang ating day off na legal na holiday para sa iyo. Ay di doon mo isagawa yung pagsamba at hindi yan nagdadahilan para sabihin na ikaw ay nagkakamali ng araw ng pagsamba. Hindi na po kailangan tuusin yung mga ganung bagay at yung mga nagsasabi na ang tama lang ay sila, kundi yung Sabado na mga sumasamba ng Sabado ay ipinapalagay pa nila na yung mga sumasamba na ibang araw ay mga antikristo at ito na yung mga natatakan ng mark of the beast. Doon sa ganung paraan, hindi nila nalalaman itong mga bagay na ito ay pinagmumulan pa sila ng kakatitisuran. Kaya mas mabuti pa kayo ng mga naniniwala tungkol sa mga araw na ganyan na Sabado lang ang tama ay gawin na lang ninyo yung inyong paraan pero huwag nang mangaral na yung ginagawa ng iba ay mali dahil nagiging katitisuran yung inyong ginagawa para sa iba. Kahit Lunes pa ang gawing holiday at ito ang gawing araw ng pagsamba ng ng ibang bansa o ng kahit sino, maaari yun. Kaya nga sa ngayon, meron ng mga churches na naglalaan ng pagsamba, midweek service, Miyerkules, Biyernes, Sabado, naglalagay sila ng ganyan. Mga tawagin nila yung midweek service para yung iba na hindi nakakadalo ng linggo ay makadalo naman. Yun ang nagiging sa kanila, mabuti, kaya tanggapin natin iyon. At hindi ipalagay na porque hindi nakadalo ng linggo ay wala na silang karapatan sa kaharian ng Panginoon. Pero dahil ang mas itinagda sa Pilipinas ay yung linggo at kabilang ka sa isang iglesia na gano'n ang ginagawa, kagaya ng Dorothy Church Pandi, linggo ang ating pagsamba, mas mabuti na talagang kapag ikaw ay hahanap ng trabaho, ay huwag kang hahanap ng trabaho na may linggo. Ngayon, kung ikaw naman ay talagang walang magawa dahil wala ka ng paraan para maghanap, dahil hindi natin pwedeng sisihin din ang ating mga kapatid, dahil karaniwan sa mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi nila mapili kung saan sila papasok. Talagang ang nakukuha nilang trabaho ngayon ay yung may linggo. Kaya pilitin natin kung tayo ganoon naman, makahanap tayo ng paraan na makasamba kahit ibang araw pa. Ang importante ay patuloy tayong sumasamba sa Panginoon. Pero mas gawin natin yung mas nakakabuti. Kung ano yung nasa tamang proseso, sa linggo ang pagsamba, gawin nating linggo ang pagsamba. Bigyan nating halaga ang pagsamba. Okay? Tinuturuan tayo ng passage na ito na huwag mong hahatulan yung mga kapatid na gumagawa ng ganitong bagay dahil pare-pareho lang tayo kay Kristo. Tayo'y nabubuhay at mamamatay na nasa Panginoon. Kaya pagsikapan natin na huwag pagmulan ng katitisuran ng iba. Okay? Mas mabuti, sabi dito, sa verse 21, mas mabuti pang huwag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ng isang bagay kung iyon ay magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Okay?
Hindi lamang po pagkain ang kinakatisuran ng isang tao. Ang sabi, kung ano man yung bagay na nakakatisod para sa iba, ay huwag na natin gagawin. Kaya meron tayong obligasyon, mga kapatid, na alamin ang ating sarili, i-assess yung ating sarili. Checkin natin yung ating sarili kung may mga nagagawa ba tayo na isang bagay para may matisod na kapatid. Halimbawa, kung ikaw ay mabiro, alam niyo naman, sa panahon natin ngayon, kapag magkakaibigan, ay wala nang patumangga yung pagbibiro. Pero ang alam natin ay ang katotohanan, dahil sa mga pagbibirong labis, ay nakakasakit din tayo sa iba. Kaya kung ikaw ay magsasalita, pilitin mo sa iyong sarili na hindi pagmumula ng katitisuran ang iyong sinasabi. Sabi dito, kahit ano yung iyong ginagawa, huwag mo nang gawin kung ito ay itinuturing ng iba na hindi mabuti. Huwag mong gawin ang anumang bagay na itinuturing ng iba na masama kahit na para sa iyo ito ay mabuti. Yun ang sabi sa verse 16. Kahit sa tingin mo parang tama naman para sa iyo o hindi mo naman sinasadya o baliwala lang sa iyo, dahil nalaman mo yun nakakatisod sa iyong kapatid, pipigilin mo na yung iyong sarili. Halimbawa, mayroon kang kapatid na alam mo na ganito ang kalagayan, huwag mo nang dadalhin yun sa biro dahil may posibilidad na yung kapatid na ganon ay matisod at panghinaan ng espiritu. Mabuti na lamang kung ang lahat ay alam natin na malakas ang espiritu o matatatag na sa pananampalataya. Pero kapag hindi ka sigurado sa mga bagay na ganyan, pinakamabuti pa ay huwag mo nang hayaan na makapagsalita ka pa ng hindi maganda sa iyong kapatid. No? Minsan, kahit di naman pangit yung sinabi natin, minsan na ituturing yun ng iba na parang pinaringgan at isang bagay na parang pananadya para sa kanya. Huwag na po nating gagawin. Okay, mga kapatid, maikli lang po yung teksto nito. Ito'y patungkol lamang sa pag-iingat sa mga kapatid na may hina sa pananampalataya. Lahat po ng bagay na posibleng pagmulan. Kaya nga po kung tayo mag-uusap-usap sa loob ng church, ay mag-usap tayo ng mga bagay na may kabuluhan. At huwag puro biro ang masarap pong magkatuwaan. Pero pag nakikita natin na parang nasasaktan na ang isang kapatid, tigilan na po natin at hindi po yun mabuti. At pwede tayong mag-iwan ng mga salita na pwede natin sabihin sa kanila para sila hindi magtuloy yung pagkatisod. Pwede natin sabihin, alis na ako baka may natisod sa inyo. Sorry kung may natisod, mga ganoon po. Pwede tayong magpasintabi. Okay? Kaya sa loob ng iglesia, lalo na pag pumapasok tayo sa loob ng church, sa pag-uumpisa ng gawain, ingat na po. Talagang hindi lang sa loob, pati sa labas. Dagdagan lang natin ng masigit pang pag-iingat kapag nasa loob tayo. Kung meron mang mga bagay na nabalitaan tayo tungkol sa isang kapatid, huwag na nating uriratin. Huwag na nating kutkutin, maliban na kapatid na ito ay humihingi ng payo. Huwag natin pag-usapan, lalo na kung nandyan at baka marinig ang mga bagay na nakakatisod. Iwasan po natin. Ano po ba?
Purihin ng Panginoon, mga kapatid, mamaya paalala. Ito po'y huling pagpapaalala sa araw na to na tayo may gawain po mamaya. Night of worship. Huwag po maging hadlang sa inyo yung ulan. Ang pinakamahalaga ay yung makarating tayo sa lugar na ito. Tayo po'y umaabot sa punto ng buhay natin. Kapag isang bagay ay mahalaga para sa atin, hindi tayo napipigil na gawin ang bagay na yon. Ganito rin po ang dapat nating iasal o dapat gawin pagka mayroong mga panawagan ng gawain sa church, no? Tayo po'y attend at any cost. Umattend po tayo. Huwag maging dahilan yung kulangan ng pera. Pwedeng magsabi sa mga kapatiran para kung siya ay kailangan sunduin, ay siya ay masundo. Paalalahanan natin yung ating mga kapatid. Lalo na yung mga hindi natin lagi nakakasama tuwing Biyernes. Paalalahanan natin sila. Okay? Maya po, 6:00 ng hapon, magsasama-sama tayong magpupuri. Sabay-sabay tayong magtataas sa pangalan ng Panginoon. At i-enjoy natin ito, hindi para sa sarili, kundi para sa kaluguran ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Muli, iwanan ko na po kayo, mga kapatid, 6:00 ng hapon. Mamaya, tayo po ay magsama-sama dito. Mag-aawitan at tuloy-tuloy na makikinig ng mga patotoo. At i-enjoy natin yung gagawin natin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat sa kabutihan mo. Purihin ka sa pagpapaalala sa amin na kami kailangan na mas maging mabuti ang tingin ng iba at hindi pagmumulan ng katitusuran ng iba. Salamat po, O Diyos, dahil nariyan kayo palagi na nakatunghay sa amin. Ingatan niyo po ang inyong mga anak na maghahanap buhay. Nawa sila, Panginoon, magbigay ng panahon sa mga pagkakataon na may panawagan ka. Maalala nila na ika'y kakatagpuin nila. Na bawat isa'y kakatagpuin mo, Panginoon. Maalala at maging mahalaga ito para sa bawat isa. Purihin po kayo, O Diyos. Marami po salamat. Kung ang aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa lahat.